So, ayan, nag-record na tayo. So, meron tayong two basic thing na dapat malaman when it comes to trading. Number one is sell at number two is buy. So, dito, makikita natin yung arrow is down, meaning when the price goes down, magsisell po tayo. Again, when the price goes down, magsisell po tayo. Okay ba? Type sell. Okay? Type sell sa chat box. And then dito naman, meron tayong arrow pataas. Ito ang buy. So when the price goes up, mag-buy po tayo. So kanina lang mga 30 na mga 2 hours ago siguro or more or less nag-buy ulit ang gold, 'di ba? Nag-bounce back. So ayan. So dapat guys, nakakonect na yung VT markets nyo sa MT5. So sino dito ang wala pang VT markets? Type 3 if wala pang VT markets. So kung wala pang VT markets, yung gagawin nyo lang po, Sir Jordan, and sa wala pa, hihingiin niyo po sa coaches nyo or sinong na-invite sa inyo na, Coach, sabi ni Coach Nika, kailangan ko po yung VT Markets para makapag-trade ako. So, follow niyo lang yung instructions niya kasi merong need i-follow na hindi dapat ma-miss. So, kagaya na gamitin yung link niya, tapos wag i-refresh yung browser, and wag mag-download ng app. And then, i-add natin yung pairs at yung trading execution. So, next natin na. So, once meron na po tayong pairs, I mean, meron na tayong VT markets, once meron na, nakagawa na tayo ng VT markets, para lang yung Facebook account ba, na gumagawa ka ng bagong account. Pero sa VT markets, need nyo i-verify. So, i-ask nyo lang yung mga coaches nyo kung paano. So, magbibigay si VT Markets ng link. It will give you, kung gumawa ka ng live account, it will give you a live account link. And then, if hindi naman live account, demo account, it will give you the demo account email. Rather, hindi siya link, email. So, anong nangyayari pagkatapos, coach? Anong nasa email? So, ito yung makikita mo. Number one, Search mo na yung live account sa inyong email. Then, click VT Markets live account. so, ganito ang makikita Then, nyo, here, guys. Magkakaroon ka ng MT5 login, MT5 password, MT5 server. So, under MT5 login, yung mga numbers dyan, MT5 password, mga iba't ibang characters. Then, sa MT5 server, VT Markets na live or VT Markets na demo. So, kung bago pa, gamitin natin yung VT Markets demo na account. So, iba po yung login at password sa demo account. So, dalawa yung mangyari. Meron kang live account at saka demo account. Pero pag mag-connect ka ng VT Markets, gagamitin mo muna yung demo account. nakita niyo yung login, password at MT5 server. Nakalakay VT Markets live. Also, if you want to search your demo account, type Ayan, demo. demo account. And VT Usually, Markets nasa demo first account will message lang yan eh. show. Pero Then if click meron that kang one maraming and then messages na another tatabunan, login, password and server na. so ganito yung makikita mo, nagkakaroon siya ng VT Markets demo sa MT5 server, MT5 password, tsaka MT5 login. Tanong, Coach, iba yung login tsaka password ng demo at live? Iba po. Clarify ko lang, iba po. And also, pag-copy mo dito, make it sure tama. Walang karakter na mali. Kasi kahit paulit-ulit mong gawin pero merong kulang na character or nalagyan mo ng space, special sa login or sa password, nalagyan mo ng space ba, mag-error talaga yan. So, i-double check natin kung pag-copy nyo or pag-type nyo ay tama yung mga characters. And then, kung hindi talaga siya magka-connect, baka super mahina ng internet nyo. VT So,
Nawala yung video. Wait lang. Ulitin natin. Search mo na yung live account So, yan muna guys. Then, sa inyo. humingi na lang kayo ng video on how to link the VT Markets to MT5. Okay? So, how to sell? When it comes to trading, dalawa talaga yung nangyayari, uptrend tsaka downtrend. So from here, pa-uptrend siya and then nagsa-start na siya mag-downtrend. So dito, mula yan sa wala yan sa MT5 ah. Ito wala to example lang to. Ito lang talagang candles ang makikita mo sa MT5. So, the concept lang yung ibibigay ko sa inyo ngayon. So, dito, when the price goes down, mag-sell ka. So, kung nag-entry ka dito, pwede ka mag-TP dito. Pero dito, mas goods na mag-check ka ng retest. Bumalik siya ng kaunti, dalawang candles, tapos bumalik siya sa sell. So, bakit alam ko? Kasi nag-start na siyang nag-red candles. May tatlong confirmation pa at tatlong candle na sunod-sunod. So, pwede kang mag-entry dito. So, sa sell guys, isulat nyo sa notebook nyo. Isulat nyo ngayon kung meron kayong notebooks dyan or anything, paper or pen. Sa sell, always remember na kung dito ka nag-entry, halimbawa sa 4008, ang TP sa sell ay dapat nasa baba. So dito, ang example ng TP natin ay 3991. Coach, tanong, pwede 3990? Yes, pwede. Basta below the 408. Below the entry price. Anong meaning na entry price, Coach? Kung saan ka nagpindot ng sell. Kung saan ka pumindot ng sell. Yan yung meaning ng entry. So, kung sa 4005 ka pumindot ng sell, hindi mo pwedeng gawing TP ang 4008 kasi nga ang TP or take profit na sa baba. Mamaya i-explain ko ano yung TP. I-understood mo na yung concept. So sa sell din, nasa taas ang tawag dito, SL or stop loss. SL or stop loss. So nasa taas lagi. So coach, pwede ba 4023? Yes, pwede kasi above naman siya ng entry price. Okay? Concept muna. Concept muna yung kunin nyo. So, halimbawa, dito ka mag-sell and then going down, going down, going down. So, makikita mo dito na tuloy-tuloy ang pag-down ng ating candles. So, sa how to buy naman. So, sa buy, when the price goes up, mag-took ka ng buy. So, dito guys, pwede ka mag-entry sa price na 3963. Okay? 3963. Price ang tawag dyan. Itong mga numbers na to. 3963. Tapos, kabaliktaran ng TP sa SL. So, sa sell pala, kabaliktaran ng buy. So, sa sell, ang TP ng sell ay sa baba. Pero sa buy naman, ang TP ng buy ay sa taas. Ulitin ko, ang TP ng sell ay sa baba at ang TP ng buy ay sa taas. So, kung halimbawa, dito ka nag-entry, dito na part, 3963. So, yung mga TP mo, possible TP mo ay 3979, 3996. Coach, tanong, pwede 3978? Yes. Basta hindi siya kapareho sa 3963. At wag na lang sanang super malapit like 3963.55. So, ang lapit naman yan. So, bigyan mo naman ng kahit counting difference. Kahit 2 apart. So, 3965, ganun. So, super malapit na yan. So, kung mas mataas yung TP mo dito, mas mataas yung profits mo. Pero kung dito ka nag-TP, mas maliit, pero okay lang kasi TP pa rin or take profit. So, sa buy naman, yung SL niya nasa baba. Sa baba ng entry price. So, dito, ang entry price natin ay 3963. So, sa baba siya. So, pasok sa banga si 3946.
Okay, coach, pwede ba 3945? Yes, no problem. Basta below ng entry price. So, ang role naman ng SL at TP, listen. Ang role naman ng SL at TP or stop loss at take profit, it will be your closing orders. Na once mahit ng candle ito, yung TP natin, magro-close ang trade natin. So, once mahit ang daming nag-message ito. Once mahit din ang SL natin, magko-close din ang trades natin. Pagbaguhan, remember, pagbaguhan, matuto maglagay ng TP at SL dahil ito ang mga importanteng kasangkapan. Parang nagluluto lang. Importanteng mga closing orders or risk management pagdating sa pagtitrade. Halimbawa, dito, nag-entry ka, and then, what if, hindi kasi 100% yung market bias. Hindi natin 100% na mapripredict kung anong mangyayari sa market. So, meron tayo mga risk management na orders. Halimbawa, nag-entry ka dito, so nag-buy ka. Ang nangyari, yung candles pala ay pababa. So, meaning, opposite sa market bias natin. So, bababa, and then, dahil naglagay ka ng SL or stop loss, negative yung trade mo, pero hanggang dito lang. Hanggang dito yung negative mo, kasi naglagay ka ng stop loss. From the word stop loss, so ito yung harang, no? Pag walang SL, coach, anong mangyayari? Tuloy-tuloy yung pag-negative mo hanggang sa baba. So, mas lalong lalaki ang negative mo. So, careful na maglagay talaga tayo ng SL at TP. So sa mga hindi talaga makaintindi kahit nag-watch ka na ng video paulit-ulit, so I can open a slot for you for one-on-one. Meron lang siyang additional fee pero affordable naman. So sa mga tao talaga na hindi talaga naiintindihan at hindi talaga marunong kung saan pumindot. So, dito na tayo po sa how to trade. Sa pag-trade natin, mag-download tayo. Okay, number one requirement, meron ka ng VT Markets. Number two, na-open mo na sa Gmail mo yung ano ang yung login, password at server doon sa Gmail or anong email na ginamit mo sa VT Markets. Pangatlo, download MetaTrader 5. Download MetaTrader 5. Coach, anong itsura niyan? Ganito. It is an application kung saan tayo pwedeng mag-trade. Noon, hindi tayo pwedeng makapag-trade dahil hindi tayo kamag-anak ni JP Morgan or hindi tayo owner or kasali sa organization ni JP Morgan or anything na malaking kumpanya kasi ang pagtitrade noon is para siyang isa sa sikreto ng mga mayayaman na nagkakaroon na pala ng trade. 1800s nagkakaroon na ng trade. Pero you have to have your own broker na tao, connection, at second, dapat mayaman ka at meron kang malaking organization bago ka makapag-trade. Pero ngayon, we are the retailer traders. So, pwede na tayo mag-trade. At itong app yung ma-recommend namin dahil ito yung gamit namin. Anything apart from the platform MetaTrader 5, I cannot vouch. I'm sorry, I cannot vouch. Hindi ako sure kung legit yan kasi merong mga platform na website-based pero hindi legit. Kalaunan, hindi nakakapag-withdraw. At the same time, hindi nakakalagay ng SL at TP. So kung ganyang platform ang nasalihan mo, be careful. Kasi baka hindi yan legit. So, pero when it comes sa MetaTrader 5, itong app na to, itong blue na app, na may 5 sa gitna, ito yung ma-recommend ko. Mababouch ko. So, ayan, i-click natin yan. Tapos, of course, kung paano i-link yung VT Markets, manghingi na lang sa coaches natin. Guys, merong 5 section sa ating MetaTrader 5 sa baba. Tingnan nyo sa baba. Merong quotes, charts, trade,
history at settings. Okay, medyo mabilis ba ako? Okay, inhale, exhale. Again, inhale, exhale. Mayroon tayong 5 section sa baba, quotes, chart, trade, history, at settings. Sa quotes, dito natin makikita ang mga pairs na gusto nating i-trade. Pero pag bago pa, i-delete natin muna kasi hindi to siya tradable. Okay? No? Um, you can click this one, this pencil, or sa Android, I think, meron kayong trash can icon. Ang interface pala nito ay naka-iPhone. So, ang mga gumagamit ng iPhone. So, erase nyo lang yan muna. So, USDZAR lang yung hindi na di-delete dyan. Tapos, pag once na erase mo, ilagay mo si XAU USD-VIP. Big Jane water, please. So, guys, once na add niyo sa XAU USD-VIP, tayo ay pumunta na sa chart. Sa chart. So, bakit XAU USD muna, coach? Hindi maraming pairs. Kasi nagpa-practice ka pa, you have to understand that pair muna. You have to focus on it for a while lang po. Battery low. Charger, please. La, kanok ba ni? Isalog lang ng mga cellphone, Jane. Ayaw sa lamisa. Okay. So, once nandito na tayo sa chart, dito na part, nakalagay pa dyan is USD ZAR. Tapos, nagtitrading disabled. Hindi ka makapag-trade. So, ang gawin mo, click mo yung USD ZAR, i-change mo sa XAU USD-VIP. Tapos, yung dito na part, ito yung battery sign. Yung parang battery. So, para lalabas si sell button tsaka buy button, i-click niyo muna ito. Klaro? Type 3 if clear. Okay. Proceed tayo. So, coach, paano mag-sell? Ganito lang. Focus, listen. Para mag-sell, ipipindutin lang natin to. Isang pindot, isang trade. Dalawang pindot, dalawang trade ang nangyayari. Tatlong pindot ng sell, tatlong trades ang nangyayari. At so on. So, how to sell? Pipindutin lang natin si sell. No, based on sa market structure natin, downtrend, uptrend, medyo nagre-ranging. Pero dito na part, magse-sell tayo, no? Kasi down, up, down, up. So, try natin yung sell. So, dito, pipindutin natin twice. So, pag twice na pindot, anong ibig sabihin? Dalawang trade ang nagawa natin. So, ang goal lang natin is magkaroon tayo ng profits. Okay? Ang goal lang talaga natin is magkaroon tayo ng profit. So, based sa na-explain ko kanina, kailan pa magkakaroon ng profits? Kung ang ating candles ay lalagpas sa ating entry price at dun siya sa pababa, pa-downtrend. So, meaning nagkakaroon na tayo ng profits dyan. Pero para mas safe yung trading natin at meron tayong risk management, maglagay talaga tayo ng certain price ng TP at SL. So, tingnan natin, entry tayo dito sa 3387. So, guys, anong mga possible prices ng ating TP? Kung nag-entry tayo ng 3387, ano nga yung sabi ko kanina? Pag mag-entry ka dito with a certain price, halimbawa 3387, tapos sell position ang ginawa mo, ang iyong mga take profits ay the prices below your entry price. So, andito. So, kung halimbawa lang, 3387 yung entry price natin, so anong possible? Halimbawa lang, anong possible TP natin?
Anyone? Sir Jordan? Sino? Sino pa? Ang andito. Tama, Ma'am Johara. 3385.10 or 3385. So, tama. At least nakakuha na yung concept, no? So, paglagay ng TP, dun tayo sa chart katabi ng, ay, yung trade katabi ng chart. Then, i-click niyo lang yung, click niyo lang dito. Ay, wait lang, hindi yan. Dun sa chart, ay, ito, dito. Tapos, modify position. Tapos, ilagay natin 3385. Thank you din po, Ma'am Suhara. So, yung isa, 3386. Modify. So, wala pa yung SL. So, sa SL, yung nilagay natin dyan is 33 na 93. Okay, panoorin niyo lang kung paano ko ginawa. And then, sa chart, i-explain ko anong nangyari. Ano na nangyari sa trade natin. So, dito tayo sa charts or chart. Dito yung mga prices natin at andito yung current price. Dito yung entry price or kung saan tayo pumindot ng sell. Unfortunately, our trading right now is negative. Bakit? Kasi yung candle nasa ibabaw ng sell. Okay? Tapos, kung babaliktad yan, coach, andito yung candles, ano mangyari? Positive ang ating trade or profitable ang ating trade. So, itong candles na to, every candle dyan, one candle, another candle is 1 minute. Kasi nandito tayo sa 1 minute time frame. At merong timer dito. So, coach, anong mangyayari dyan? If tuloy-tuloy itong pag-akyat ng candles natin, tuloy-tuloy siya, hanggang ma-hit si SL, magka-close ang trade mo, pero negative lang yung trades natin. Kasi baliktad siya, bumaliktad dun sa taas pumunta. Dapat kung mag-sell ang candle, mas maganda sa baba kasi dun yung profitable. Pero, kagaya nito, bumabaliktad na, no? Nag-start na ng red candle. What if, coach, tama ang market bias natin, pababa at pababa, lumagpas sa ating entry price. So, paglagpas niya dito na level, anong nangyayari? Positive na. Positive na ang ating profitable trade, no? Positive na ating trade, meaning profitable. So, positive na, pababa at tuluyan siyang bumaba. Mahihit niya itong TP natin na 3386. Magko-close itong trade na to. Yung isang trade natin magko-close kasi nahit niya yung TP. At ang mangyari ay magkakaroon tayo ng profitable trade. So, isa na lang yung trade na tira kasi andito pa naman yung isa. So, pag tutuloy-tuloy din yan magbaba ang candle natin at mahit si 3385, profitable trade na din tayo. So, dalawa na yung profitable trades natin. Okay? Coach, ang tanong ko lang, bakit dalawang line dito sa TP tapos dito sa SL isa lang? Dalawang trades naman tayo. That is because parehos lang yung nilagay natin na SL. From trade 1 to trade 2. Okay. So, pwede ba ganyan? Yes, pwede. Para hindi na kayo maglito, pwede nyong as one na lang or as unison na yung SL na ilagay nyo. So, guys, panoorin natin. Ano ba nangyari sa candle ngayon? Is it color green or color red? Nagsa-start na siya mag kulay red, meaning nagda-downtrend na. Lumagpas na sa ating entry price, so meaning profitable na. Lumagpas na siya, meaning down, bumubulusok na. And then, hintayin natin, tingnan natin, observe guys. Tingnan natin if ma-hit at yung ating TP. So, na-hit na siya guys. So, meaning, may profits na tayo. We have one profitable trade.
Yung dollars, mamaya ipapakita natin magkano yung kinita. So, it's going down. Okay. TP2 hit. So, pwede kang manood sa trade while nag-chart ka, balik ka sa trade, tapos balik ka naman sa chart ulit. So, pwedeng ganun. So, as you can see, wala na tayong trade sa chart. As you can see, wala na tayong trade sa chart. Doon na sa history. Then, positions. Then, dito, nagkaroon na tayo ng unang trade. Unang trade, we got $1.67. Second trade, we got $2.72. All in all, we got $4 sa trade na to. So not bad. In a span of seconds or minutes, meron tayong $4. So yung lot size natin is ano lang talaga, low risk 0.01. Pero kalaunan, pag mag-increase ka, 0.02, if marunong ka na talaga, 0.03, and so on. Pwede nga 0.10 kung ano ka, aggressive. Okay guys, yan yung sell. So before I proceed to the buy, how to do the buy, mag-inhale, exhale mo tayo. Inhale, exhale. So, ayan lang, i-relax lang natin yung sarili natin. Wag natin hayaan na yung chain reaction na mahirap ito, ganito, ganyan, para hindi tayo ma-distract at makapag-focus pa rin. So, pag mag-learn tayo, pag masakit na yung ulo, stop muna, tapos balik. How to buy? Pag buy guys, babalik ka lang sa chart and then pipindutin ulit yung battery. Ito, battery. Tapos, lalabas na yung mga buttons. So, last time, dalawang pindot lang yun. So, this time, tatlo, gagawin natin tatlo. So, ayan, tatlo na. So, click nyo lang yung part na yan. Then, modify position. Lagay natin si SL at TP. So, apat guys sa how to sell, how to buy, how to put stop loss, how to put take profit. Yan yung i-master nyo muna as beginners. How to sell, how to buy, how to put SL, and how to put TP or take profit. So, modify position. Medyo negative pa yung trade natin. Medyo negative pa. Ayan. Bakit negative yung trade natin? It's because maybe the candle is below our entry price kasi buy position na. Ito, negative pa. So, kada trade natin, we got $2 to $3 pero negative. Itong sa taas na to yung summation or totality ng trades natin dito or kita natin dito. Pero itong negative na to, hindi pa to official trade, ay official negative kasi floating trade pa yan. Tsaka na talaga yan magiging negative kung na-close yung trade mo or kinose mo manually. Paano mag-close, coach? Ilong press mo lang ito, tapos close trade. Dito, close trade. Pero, wag na lang kasi negative pa. So, paano mag-close all? Itong tatlong dot dito sa taas. Pag pipindutin mo dyan, lalabas ang close all position. So, wag muna tayo mag-close kasi negative pa. Tignan muna natin ano nangyayari sa chart. So, from trade, balik tayo ulit sa chart dito sa baba. So, meron na tayong entry price. Dito tayo nag-3932 nag-entry price or 3933. Pero negative lang kasi below the entry price ang candle natin ngayon. Ano nga yung profitable sa buy position? Dapat ang candle ay nasa taas or baba? Nasa taas ng entry price. So, kung ang entry price natin ay 3933,
to 3933. So, mas maganda if andito yung mga TPs natin. Kagaya nito, 39, our TP1 is 3935, TP2 is 3938, and TP3 is 3940, and so on. Ikaw na balang mag-add 39402, 404. So, negative pa guys kasi andito yung candle sa baba. So, yung iba, natatakot na pag ganyan yung trade, kin-close na agad. So, magdedepende yan sa kung anong klaseng trader ka. If matatakutin ka ba, kinakabahan ka ba. At first, meron talagang ganyan. Pero I challenge you and I encourage you na wag talagang kabahan. Wag matakot, mag-try. So, yung kulang natin is stop loss. So, yung nilagay ko na stop loss sa lahat ay 3900. 3900 dito na part. And then modify. So, ano na mangyayari, coach? Dito, hintayin natin yung candle natin na pupunta sa TP. Of course, sa TP tayo, hopeful tayo positive trader tayo. And andito tayo sa positive training. So, in case hindi talaga siya magpa-positive or magpupunta sa taas, in case talaga itong candle na to is talagang pupunta doon sa baba, at least meron tayong 3900 na SL or stop loss. So, hanggang dyan na lang yung trade mo. Negative nga lang, pero at least ma-preserve mo pa yung capital mo. Kasi kung wala kang stop loss, may possibility na maubos ang capital mo, yung account mo, masusunog lahat. Yan yung term na sunog. Wala nang natira. Pero kung meron kang stop loss, at least hanggang dyan na lang yung negative mo. So, question, coach, pwede ba yung stop loss dito sa 3910? Yes, pwede. Depende sa risk to reward ratio mo. So, hintayin na lang natin, guys. Hintayin natin, guys. So, kung kanina kulay red yung candle natin, ngayon, nagbibigay na ng hope. Hopeful na tayo kasi nagkukulay green na. Meaning, pumapasok na ang buyers. Meaning, tumataas ng ating price. At nagre-green na ang candle natin. So, ayan, kahit lumagpas na siya sa entry price, nagre-retest pa siya, bumabawi pa yung nasa baba, no? Hinahatak pa yung candles pababa. Kaya patient and patient and patient and patient and patient pagdating sa pag-trade. Pero yung iba, pag counting negatives, exit agad. So, mm, trust your strategy. At kung demo pa lang, enjoy niyo lang kung ano yung nasa demo. Pero you think na parang totoo na talaga yung nasa demo. Of course, at first, pinapractice mo pa yung how to buy, how to sell. So, okay lang, mag-experiment ka dyan. Demo pa naman yan. And then, after 2 to 3 days ng pag-demo mo, pwede namang isipin na totoong money na talaga to. So, dapat maging wise na. Malapit na guys, malapit na ma-hit ang TP1 at na-hit na nga ng ating trade ang TP1, ng ating candle ang TP1. So ano nangyari sa trade? Nawala. Yung tatlo, dalawa na lang. So andun sa history, nagkaroon na tayo ng $2. So balik tayo dun sa chart natin. At nagkaroon na tayo ng $2. Yes! May pangkape na! 'Di ba? Ilang seconds lang yun. Yung laway lang yung puhunan natin. So, tignan natin guys if ma-hit si TP2. Guys, are you learning? Type learning if meron tayong naintindihan. Learning. Pag wala, hindi ko na talaga alam.
ano na lang, panoorin nyo yung, yung video ulit-ulitin nyo. So guys, tumataas na ulit, tumataas na, bumababa. Medyo intense, ah. So, kanina sa sell, pababa, di ba? Kanina sa sell, pag once bumaba na siya, nagkaroon siya ng isang candle, and then, nagkaroon siya ulit ng second candle. So tuloy-tuloy yung pagbulusok niya. Kaso sa trade na ito, tumaas nga yung candle, pero bumalik. So, merong mga instances na ganyan. Pa-thrill ang candles natin. As you can see, tinatry niyang i-break itong portion na to, itong price na to. Tignan natin guys. Tutok lang tayo sa charts. Okay? While tumututok kayo sa charts, explain ko yung anatomy. Ito yung entry, ay yung current price, gumagalaw yan. Of course, basta hindi lang sirado yung World Bank. So, for XAU-USD, open siya. Gumagalaw ang charts or gumagalaw ang candles from Monday to Friday. Pero pag weekend, sirado po yan. Okay? So, wag kayong mabigla. Coach, bakit hindi gumagalaw yung trade ko ngayong Sunday? Magte-trade sana ako kasi day off ko. Kasi close yung mga banks. Walang galaw sa market. Tapos, good news. Type niya good news. Pero meron namang BTC USD sa weekend, Saturday or Sunday. So, pwede nyong gawing option yan sa pag-trade. Kasi usually, 'di ba, sa OFW, especially sa mga taga UAE, every Saturday yung day off nila. Kung hindi man Friday, Saturday. Thank you sa lahat ng nag-learn. Stay put lang kayo, huwag kayong mag-give up. So, ayan guys, nagre-red na siya. Nagre-red na siya instead yung gusto natin makita is yung green, pero ayos lang yan. Kasi hindi pa naman yan totally na loss. Floating trade pa naman yan. From red, nagkakaroon na siya ng green kasi tumataas na siya. Tumataas at yun, malapit na mag-hit. Okay, TP2 hit na guys. So, anong nangyari? Instead of tatlo, isa na lang yung natirang trades natin kasi na-hit yung TP1 at TP2. At tignan natin if tuloy-tuloy. At natuloy ang ating profitable trades. Palakpakan naman natin kasi profitable ang trades natin. So, dito tayo saan tayo magtingin sa ating results or sa ating kita? Doon tayo sa history. Okay? Dito sa baba, history. Ayan, wala na yung trades. Tapos, dito tayo sa history. Guys, compute natin. Tulungan niyo ako from 2.07 plus. Wait, nawala. Plus 2.07 plus 4.97 plus 6.96. Magkano lahat, guys? Mag-compute tayo, guys. Kasi Forex is a business and as businessman, compute natin. So, that would be $14 if I'm not mistaken. Around 800, no? So, guys, okay lang ba sa inyo? 800 per day? Times 20 or times 30? So, grabe, 'di ba? Mas malaki pa yung kitaan natin dito kaysa minimum wage sa Pilipinas. So, napakagaling at napakalawak talaga ng income potential dito. Pero if tutuusin, if makikita nyo, yung profit ko dyan that day is 319. So, $319. So, that would be 18,000. So, ang galing, no? 18,000, magiging extra mong income mo lang. So,
dapat talaga bigyan natin ng practice, patience, at wag mag-give up. No? Sa una lang po yan mahirap guys. Pero alamin at ilagay sa puso at isipan mo na kaya mo ito. Gawin mo talagang posible kasi whenever you go home sa Pilipinas, madadala mo pa rin yung trading skill mo. No, hindi siya katulad ng mga traditional business na kukunin mo pa yung mga stocks, ganito ganyan. Pero dito, yung skills, yung abilidad mo ang importante. Kaya nga nag-enroll ka. So, hindi sapat na nag-enroll ka lang pero hindi ka nag-study or hindi mo in-apply yung mga tinuro ng coaches or tinuro namin. So, i-apply natin yan. So, guys, thank you sa pakikinig. At may reminders lang ako sa inyo na in order for us to be successful, we must understand that we are living in the easiest time in history to build wealth. No? Kung noon hindi tayo makapag-trade dahil hindi tayo kasama sa JP Morgan and alike, pero ngayon makakapag-trade na tayo. So dapat nasa sa atin na yung success natin sa trading journey. So we just need a phone, an internet, a phone, an internet, and a right mindset. Can you chat that down below? Right mindset. Right mindset. So, right mindset, guys. So, di lang mindset, but right mindset. So, right mindset means always take trading journey as a journey. Hindi siya palakasan kung sino talagang magiging milyonaryo. Hindi siya get rich quick scheme, but think long term na kahit umuwi ka sa Pinas, meron ka ng dadalang-dalang trading skills at kitaan. And also, um, it would be nice if meron kang trading buddy. Sabihan mo yung asawa mo or kapatid mo or yung kasamahan mo dyan na can you be my trading buddy and mag-explore kayo sa trading or sino mang kasamahan mo dyan, kahit sa GC lang kayo, mag-usap. And tingnan niyo yung mga results. O ganito yung results ko. After 3 days, ganito ang nangyari. After 1 week, ganito ang nangyari. Maganda kasi pag meron kang body. So, that's it for tonight, guys. And I hope you learned something. And before tayo mag-end, can we have a picture taking naman? Para pasuyo naman, makikita ko na yung mga beautiful faces nyo. Hindi yung picture lang, tapos wala akong makikita. Ayan. Pero I understood sa mga busy, yung iba nagda-drive or nagtatrabaho. I totally understand. Let us have a picture. Picture. Okay. Mag-smile naman tayo, guys. No? Yung parang nakukuha talaga natin yung lesson ba? 1, 2, 3, smile. Ayan. Okay, another one. Save natin. Save. Okay. Eh, wait lang. Wait lang. 1, 2, 3, smile. All right. Thank you and God bless, guys. Don't worry, meron po tayong recorded na ng ating session, so pwede niyong panoorin pa ulit-ulit. That's that's it for today. I'm Coach Nika, yours truly. God bless and good night.